kilalanin natin ang boses sa likod po ng Serbisyo Channel or Serviso Channel, isang broadcast professional na hindi lang po on air, kundi at your service pagdating po sa pagkilala sa galing ng mga Pilipino. Siya po ang utak sa likod ng Philippine Finest Business Awards at ang masigasig na boses mula po sa Taytay Rizal. Let's welcome the chairman and outstanding achiever himself, Mr. Niro De Leon Marcelo. Magandang hapon, Niro. How are you? Kamusta po? Hello po. Ayan, okay. Sige po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa time na ibinigay niyo po sa amin. Saan po kayo sa Taytay? Ako po ay sa bayan lang po, sa bayan po ng Taytay. Aha. Ayun, kasi alright, bayan ng Taytay kasi sa Angono meron kaming yung parents ko kasi sa Angono bago sila namatay. So andyan pa yung kapatid ko. So after ng Taytay kasi Angono, di ba? Opo, kung galing po kayo ng Cainta tapos Taytay, Angono. Opo. Ayun. Okay, so simulan na natin. Ilang taon na ba itong Serbisyo Channel? It will be our 15th year na po ngayong taon sa May. Opo, ngayong. Okay. Matagal-tagal na rin. Teenager na pala itong Serbisyo Channel ninyo. Opo. Okay. So, kami yung mga unang mga nag-live stream sa iba't ibang platform. Wala pang Facebook Live po noon. So, tulad ng ginagawa natin ngayon, kami po yung mga pioneer sa ganitong mga larangan. Ayun. Okay. So, kung 15 years na ito, ano na ang ano na ang sitwasyon ngayon sa online platforms? In general, okay naman po. Sabi nga natin, mawawala din yung TV, papalitan natin ng digital. So, nagkakatotoo na po yun. So, that was sinabi namin yan mga 2 years ago pa lang, 2 years pa lang yung service. So, ganun po talaga. So, kailangan nating mag-innovate, mag-upgrade. Yun po yung pagdating naman po sa amin, sa servisyo naman po, we are now focused on social media management. So, hinahawakan po namin yung mga Facebook pages ng aming mga kliyente. And then, kami po yung gumagawa ng contents nila. Wow. Okay, so ano ito? Yaan ba ay patok? Alright? Kasi nagbibigay din kayo ng awards, di ba? At meron kang kapartner. Pero bago tayo pumunta doon, nagsimula ang serbisyo sa iyong thesis, di ba? Sa college? Parang ganun po, opo. Parang ganun. Kasi parang nasa na ako parang nahilig po ako sa production. So, kasama po yung mga yon sa mga pinag-aralan po namin. And then, yung pag-i-innovate nga ng technology, paano po gagamitin yung technology sa media. So, ganun po yung mga ginawa po namin. Okay, ano ba ang kinuha mo sa college? Ako po ay Information Technology graduate. IT. Okay. Alright. Okay, so dahil nagsimula ang serbisyo sa iyong thesis sa college noong 2011 pa, no? Paano mo napanatiling buhay at lumalago ang channel sa loob ng mahigit 10 taon, lalo na't napakarami ng competition sa online radio ngayon? Kailangan talaga maging relevant. So, kailangan if may mga bagong mga balita, mailabas agad ito sa social media. And yung mga events na sinushoot po namin, dapat talagang ang pakiramdam ng mga nanonood ay parang nandun din sila sa event na yun. Ganon. So, ayun. Okay, kasi ako, galing ako sa radio, sa Radyo ng Bayan. Yun. Nag-retire ako doon. Sige po. Oo. Okay. So, I was saying, no, kasi ako galing ako sa Radyo ng Bayan, ngayon Radyo Pilipinas na, nag-retire ako doon. Pagkatapos, nag-online din ako. So ano sa palagay mo ang pinagkaiba noong online radio program, kagaya na ginagawa natin ngayon,
kaysa doon mismo sa pupunta ka sa istasyon at pupunta ka sa booth? Maganda naman. Actually, sa Hello, can you hear me? Okay. yes po, yes po. Sa nakararami naman po, siguro sabihin natin ang online ay may mas wider po yung naaabot nito. Mas, kumbaga kahit saang panig ng mundo basta may internet naaabot po nung programa. Pagdating naman po sa traditional na radio na pagbisita, yung actual ay makikita mo naman na, yung kausap mo ganyan. At, pagdating doon sa mga maaabot ng radio, tuloy-tuloy pa rin naman po, may hindi naman po lahat may internet. So, lahat po ng mga may radyo, lahat po na may mga, lalo sa mga probinsya, nakatutok pa rin po sa radio. Ayun, oo, okay. Kasi, sabi mo mas malawak ang online kasi nakakaabot siya sa ibang bansa, 'di ba? Ang radio station nakakaabot noon pa man sa buong bansa, lalo na halimbawa dito sa atin nationwide siya at saka worldwide. Pero kasi ang pinagkaiba para sa akin kasi ang online, maaabot ka kung meron kang signal, 'di ba? Pero kung wala kang signal, oo, hindi mo rin siya makakamtan. Ayun. Okay. So ngayon, paano mo napapanatili ito? At lalo pang, kumbaga, nagba-branch out pa kayo na inyong mga serbisyo, Nero? I think kailangan talaga, sabi ko nga, mas pagbutihin yung serbisyo, yung maging updated ka kung ano yung mga bagong technology ngayon, ano yung mga bagong issue ngayon. Kailangan nakatutok ka din talaga sa internet kung yun yung negosyong mo kung tungkol sa online radio ka man o online media ka man. Kailangan talagang kung ano yung mga latest issue, mailabas mo agad siya sa online. Hindi yung ipapatagalin mo pa. Kasi mas mabilis kumalat ang balita online. At mas maganda, mauna ka. Oh. Okay. Alright. Kasi ako nun, reporter din ako, no? So, pagpunta namin sa event, broadcast ka agad yun. So, ibig sabihin, hindi mo na dapat paghintayin pa dahil magiging history na yun di ba? So, dito nga sa online di ba? Parang mas tumatagal siya bago malaman ng ating mga kababayan. Kasi ang online, parang ang dating niya parang chismis lang. Di ba? Pero sa inyo ginagawa. May mga fake news po ngayon, lalo na sa online. Mapakadaling magpakalat ng fake news lalo online. Ayun, oo. So, paano niyo ito naiwasan? Yung pagkakaroon ng fake news sa online. I mean, kayo halimbawa, okay. Alright. Nero, meron ba kayong mga reporters or nagsisend out ka ba ng mga tauhan sa mga event para makakuha kayo kaagad ng information? Paano halimbawa kung may nakasingit at nagbato sa inyo ng information, yung pala hindi naman ninyo members at mahilig lang siya talaga dumalo sa mga event na ganito at nag-post siya sa inyo. Tinatanggap nyo ba at paano naman ninyo malalaman kung tama ba o hindi yung kanyang nire-report? Hindi, kami naman po kasi ang mga events na kinukuhanan namin ay invited kami. So, ayun, okay, oo. Kung may mga ganyang issue, siguro maipapayo ko na lang sa mga manonood. Kung may mga nababasa sila sa social media, make sure na reliable yung kanilang mga nababasa. Make sure na legit at hindi lang isa yung nag-post, hindi lang isang news outlet lang yung nag-post. Kailangan maging mapanuri talaga sila para hindi sila magoyo ng fake news. Tama. Alam mo, meron namang technology na maaari mo i-check di ba, yung information. Lalo na ngayon kasi usong-uso nga yung fake. Pero ayun, meron na tayong technology dyan para ma-check at kailangan lang talaga na yung ating mga kababayan ay maging mapanuri din, di ba? Hindi basta-basta basa at paniwalang-paniwala ka agad, di ba? Hindi din yun okay. Pero alright, bakit mo napiling i-rebrand ang DNA show tungo sa serbisyo? Ano ang serbisyo or service na nakita mong kailangan ng ating mga small businesses sa Taytay at sa Rizal? Actually, ano po yan, ang DNA show po ay isa sa mga show ng serbisyo. So, alright. May mga, ang serbisyo po yun yung parang channel namin. Yung DNA show po ay yung mga
ano namin, yung mga online shows. So, ang DNA Hmm. show po kasi nag-aano lang siya, nagfo-focus lang kami sa mga talento dati. So, nag-i-invite kami ng Hmm. mga singers, and Okey. ipapalabas po namin ito online, i-interviewin po namin. Mm. And then, nagdagdag na lang po kami ng mga online shows na nagfe-feature po ng mga businesses. Tulad niyan, pupunta kami sa Hmm. restaurant, ishi-shoot namin yung restaurant, and then, as years goes by, naging vlogging na po yung tawag doon, parang naging vlogging. So, kasi ano pa kami 2011, wala pang word na vlog talaga. So, wala pang mga content creation, mga ganyan. So, yun na So, po yung ibig mong ginagawa namin. sabihin oo. So, ibig sabihin Nero, pina-plug ninyo yung ano, yung isang business? Tama po, online, oo. Okay. Alright. Pina-plug niyo online tapos they pay you? Yun yung mga dati naming ginagawa, opo. Ngayon iba na, Uh-huh. mas marami na kaming ginagawa sa isang negosyo, hindi lang isang interview, hindi na kasi uso masyado Mm. yun, eh. So, ang ginagawa namin po ngayon ay, kumbaga kami po yung content creator, kami po yung gumagawa ng mga online videos nila, sinu-shoot namin po sila. Yung mga pino-post sa social media, kami na pong bahala. Kumbaga, ipagkakatiwala po nila yung mga Facebook account nila at yung mga Mhm. Instagram account nila. Kami na po yung nagpo-post nun. Kami na po yung gumagawa ng mga posters, mga videos, mga Okay. reels nila. Ayun. Alright. So, sa kasalukuyan, ilan ang mga businesses na hawak ninyo? Marami. Siguro, Talaga? more or less mga 30 po. 30. Okay. Opo. So, ilan ang Pero staff mo? Ilan ang staff ninyo para ang magsagawa buong nitong mga serbisyo ang buong serbisyo kasi nahahati sa iba't ibang ano, iba't ibang kakayanan, eh. Kumbaga dito po sa office okay. ko nandito po yung mga social media manager. Pagdating naman Mm. po sa mga production, meron po akong Mm. photographers, videographers, may mga host Okay. po kami, may mga Mm. talents, 'yan. So, Mm. more or less mga 30 din po siguro o 40 'pag kaming lahat ay Ay, magkakasama. okay. Okay. Itong serbisyo channel mo ay may mga host kayo, may mga nagpo-program diyan. Mga ilan sila? Mm. Kasama po ako siguro mga 4 or 5. Okay. Alright. So, ano yun? Meron ba kayong antena? Meron ba kayong studio? Or meron ba kayong registered ba kayo sa KBP? Yung mga ganon? Ang online naman po ay hindi naman po kailangan. So, nag-start talaga kami Okay. online. Wala po, hindi Mm. kami nag-e-air on a radio. So, Alright. sa online lang naman po kami. Online So, lang. Ayun. Okay. so Sige. Ayun. Alright. Alam mo, maganda itong business na ito kung magaling kang mag-isip. At magaling kang tama magpalakad, po. di ba? Kagaya ng ginagawa mo. Alright. Mm. Does it take younger person para ika nga mag-survive sa ganitong business, Nero, kagaya mo? Siguro dapat talaga ang mga kasama ko din po kasi dito na nahihingan ko ng mga idea. So kailangan Ideas, talaga if okay. may hindi lang bata, dapat meron ka Mm. ding mga natatanungan na mas older than you para Okay. maganda yung concept. For example, may Okay. gagawin kaming commercial para sa isang business. So Mm. ito ba ay magigets ng generation na 'to o ng ano na Ayun, 'to? tama. Oo, Kailangan oo. malawak din po yung Mm. hindi lang po parang ito lang yung target market natin. Okay, oo. Alam mo, ang galing mo. Kasi talaga ngayon, siyempre, kung bago ka sa business, parang titingnan mo, ano bang gusto ng mga kabataan, di ba? Tama Itong po. itong generation, ano bang gusto nila? Siguro ganito. Pero yung ginagawa ninyo na nakipag-ugnayan kayo sa mas elder, mas matanda sa inyo, na siguro matagal na sa serbisyo or matagal na sa industriya. Maganda 'yan kasi parang mahahawakan ninyo lahat, 'di ba? Mula bata, teenager, matured at mga wrangler. Opo, actually kasi po, ang maganda po ay for example, ang dami naming hawak na kliyente. Eh, hindi naman po Okay. lahat 'yun mga kabataan. So, talagang may mga Mm. old age.
na hindi Oo. na talaga nagfe-Facebook o nag-i-Instagram, Mm. basta may business po sila. So, ang ginagawa Mm. po nila ay kinukuha yung serbisyo namin para po Okey. hawakan na lang yung social media nung negosyo nila. Mm. So, Uh-huh. bibigyan na lang po kami nila ng idea at pagkakatiwalaan na gumawa ng mga Mm. contents nila para po Hmm. relevant pa rin sila sa social media. Kahit po sabihin natin kilala na kasi yung isang negosyo, kailangan pa rin pong Mm. mai-market. So, Yes, doon po tama, kami oo. pumapasok. Ayun, okey. So Nero, kasi sa Taytay marami bang mga negosyo diyan? At doon sa maraming negosyo diyan sa Taytay, Rizal, ilan ang hawak ninyo? Siguro dito sa Taytay, ilan ba hawak ko na? 1, 2, parang ano lang, parang 2 lang, kasi medyo ang network namin sa ibang bayan talaga. Ayun, oo. Okay, so understandable 'yun ano, na ika nga, kasi sa Taytay 'di ba lalo na yung, mga tela, mga damit 'di ba, parang Tiangge. kilala ang Taytay sa ganyan, Tiangge, oo. Pero yung nagtiwala sa inyo, dalawa, so malalaking business 'yun. Ano naman ang kanilang products? Meron dito, food business. Meron, tatlo pala, Okey. tatlo. May Alright. coffee shop, Mm. merong columbarium, tsaka Really? yung page din pala ng isang barangay. So, kami yung Hmm, naghahawak. ayun, So, okey. iba-ibang ano po, iba-iba. Pero ako po Mm. ay isa sa board of directors ng Philippine Chambers of Commerce and Industry dito sa Taytay Hmm, Rizal. sa Taytay, ayun. Okay, so, bilang awards committee chairman naman, ano hinahanap ninyo sa isang negosyo para tawaging outstanding achiever? Is it about profit o kailangan ba may puso rin para sa komunidad? Opo, isa po 'yun sa mga inaano namin, tinitingnan. So yung, tumutulong ba yung business sa community, ang, Mm. negosyo ba na ito ay kumikita, ang business ba Mm. na ito ay visible online at may magandang Okey. reviews. So kung ano yung Oo. mga 'yan po yung ilan sa mga criteria namin ng La Visual Corporation para po Mm. maparangalan yung negosyo na bibigyan po namin. Ah, oo. Teka muna, paano naman kayo ayan, okey. Ah, Nagsisimula na naman ba kayo ngayon? Kailan ba yung last ninyong pagbibigay ng award, Nero? So yearly meron po kaming, with, Servicio and Lavision Corporation meron po kaming 2 to 3 awards, award giving body. So Hmm. ito Mhm. papalapit na, actually malayo pa but pino-promote na namin dahil, marami Oo. na-e-excite, nakakapag-promote din po ako sa media. So sa September Oo. 30 pa po ito, pero Hmm. at saka meron pa sa December 8. So, Hmm. talaga yung mga inaabangan sa amin dahil marami po kayong matututunan din sa awarding namin. Ayun, okey. Nero, dahil ngayon pa lang ay nagpo-promote na kayo 'no, may promotion na. Gaano karami ba ang, ika nga, gustong sumali dito sa inyong awarding na ito? At ilan ang inyong pinipili? So, meron po marami po, umaabot po ng libo 'yon yung mga Really? nagno-nominate. Yes po. But, Okey. namimili lang po ang, Oo. selection committee ng 100. So, Hmm. 100 of, awardees ang Mm. napipili po nila from So, different industries. okey. So, ibig mong sabihin 100 ang binibigyan ninyo ng award out of thousands na, Depende po kung ilan gustong po yung sumali. nag-nominate. Pero okey, so okey. Dito sa September 100, sa December another 100? Yes po. Wow, ang dami pala ano. Pero okey, so sino-sino naman ang, committee, I mean sino-sino ang inyong mga mga Selection committee. nagja-judge? Oo. Opo, La Visual Corporation po ang isa sa mga namimili ng, kumbaga nire-research po nila, Mm. pinupuntahan, ini-interview, Mm. chine-check online. So sila po yung talagang, nagpapakahirap sa programa para po Okey. makapili po talaga ng a-awardan. Ayun. Okey, pero ano 'to, may background checking?
Yes po, of course, we do Wow. background checking. Opo, kailangan po Oo. 'yun para po malaman natin kung talagang karapat-dapat po yung bibigyan natin ng parangal. Mhm. Alright. Alam mo, dahil sa marami ang gusto sigurong magkaroon ng award, pupuwede silang mag-fake ng mga credentials, eh. Papaano niyo malalamang totoo ito o hindi? May madali na naman po, sabi ko nga 'pag online mare-research mo na sila, eh. And then 'yun Okay. nga, pinupuntahan, may mga Mhm. nagtatanong-tanong din po sa mga, sa pagre-research. So, Mhm. hindi naman po mahirap dahil pang-apat na taon na rin po namin itong ginagawa. Okay. Oo. Kumbaga talagang nagkaroon na rin ng sistema paano Mhm. mapapabilis Mm. po yung, proseso. Ayun, okay. So kung 4 years na kayo, dahil, more than 10 years yung serbisyo, 'di ba? Pero ito yung awarding ay, 4 years na. Mga ilan na ang inyong nabigyan ng awards? Siguro mga more or less 500. Wow, okay. Ang dami na 'no? Alright, so gusto kong puntahan kasi kung papaano kayo nagkaroon ng coordination, ng partnership ni La Visual Corporation. Mhm. Actually, Okay. dahil nga nagvi-video kami dati ng mga events, muli Mhm. kaming Okay. nagkakausap ng La Visual Corporation para makuhanan Mm. ng video during the pandemic ito, eh, yung isa sa mga events niya. Ah, So, oo. nagkausap kami dahil nagkikita na rin kami sa ibang award giving body, nagkita kami doon. Nagkausap, sabi ko, ay Uh-huh. naghahanap ako ng partner So para doon sumali ako sa okay. event, oo, na award giving body. And then sabi ko, pero ito dapat yung mission natin, ito yung Mm. susundin natin. Hindi tayo yung bida kundi yung awardees natin. Okay, maganda yung sinabi mo, awardees, oo, dapat lang, 'di ba? Okay, teka muna, tingnan natin. Gusto ko lang batiin ano, si Juliet Cancino, kasama natin, si Julie Peladoni Paderon, watching and listening from Rheinfelden, Switzerland, sabi niya. Kasama natin si Vivian Ramos E. Harris. Hi Vivian, how are you? Si Stuart SCPA. Hi, shout out, Ate Melly. Okay, thanks, Stuart. Si La Visual Corporation. Hello, Nero Marcelo. 700 na pala yung na-awardan namin, almost 700. 700? Wow, ang dami, ano? Hello, Vivian Ramos Ihares, sabi ng La Visual Corporation. Sabi ni Stuart, hi, Sir Nero. Ayun, Hello okay. po. So, ayan. Thank you po. 700 na raw ang inyong nabigyan ng award. Alright. Pero gusto kong malaman, ito ba mga awardees na ito, ano yon? Bago sila malagay sa sa shortlist, halimbawa, ano yon? Meron ba silang dinadaan ng question and answer? Parang gano'n na rin po, bahagi na rin po 'yun ng, Nero? aming pagre-research. Talagang, bahagi na rin talaga siya ng, ginagawa naming, pagpili talaga ng awardee. Kung medyo mahirap Oo. lang talaga, matagal, sabi ko nga September Oo. 30 pa ang event namin, Oo, pero pero ngayon talagang nagsisimula na nagsisimula kayo. na kami, Oo. opo. Ayun, okay. So, siyempre ito yung mga common questions ano. Wala bang palakasan diyan? Wala naman po, talagang Ah, siguro talagang yung ibang mga awardees, hindi lang po kasi isang beses silang naa-awardan minsan. Minsan hmm, ika-second year tapos Hall of Famer hmm, na. Dahil ah, talagang pinagbuti naman nila at wala naman silang kalaban dun sa industriya na yun. hmm, So, may oo, mga gano'ng pagkakataon at nagiging magkaibigan dahil may Facebook na naman, may ano na. hmm, So, okay. nagkakaroon at maganda rin po dun during the awarding, nagkakaroon din po kasi sila ng panahon para mag-socialize. So, ang Hmm, nakakatuwa po may mga businesses talaga na naging mag-partner na. ayun, okay. So, ibig mong sabihin, ah, itong mga awards na ito ay nagkakaroon na sila ay nagkita-kita dahil sa awards na ito. At gusto ko rin malaman, Nero, no? Pupuwede bang isang nabigyan na ninyo ng award ay mabibigyan uli next year hanggang sa siya ay maging Hall of Famer? Opo, tama po kayo dahil meron naman kung wala naman po silang katunggali,
o sila pa rin yung on top ng ibang mga other businesses on the same industry, pwede pa rin po Okay. silang manalo. Alright. So gusto ko lang malaman, itong mga businesses na inyo nabigyan ng award, nakikita ba ninyo na sila ay lalong umuunlad or lalo ba nilang pinagsusumikapang mas gumanda pa ang business nila para ika nga makilala din uli ng inyong award giving body at the same time ay mas lalo silang kikita syempre kung maganda yung kanilang pagsasaayos ng kanilang business. Opo, Or yung iba ito bang award na ito nagiging challenge sa mga businessman? hindi, yung iba kasi talagang sabi ko nga, ang naiba sa award giving body namin ay umpisa pa lang, malayo pa, nagpo-promote na kami. Hindi lang namin pinopromote yung event, pinopromote po namin yung mga awardees na namin. So, ipinapa-billboard po namin sila, ipinapa-newspaper po namin sila, at yung ganitong mga programa, ipinapa-guest po namin sila. Dahil po, alam po natin na maganda yung kanilang istorya na dapat i-share sa media na para marami tayong ma-inspire. And bukod po doon, ilan po sa mga awardees po natin, ang nagsimula na iisa lamang po yung branch. Ngayon, may mga franchise na, may mga other branches na, may mga multi-million projects na. So, Wow. yun po yung mga nakakatuwa sa aming mga achievements. Kung yung mga achievements nila ay achievements na rin po namin. Okay. Si Stewart, nabigyan ninyo ng award. Kailan ito? Siya ba yung latest? Opo, talaga po, si Sir Stewart talagang maraming salamat din diyan at marami na rin napuntahang exposure yan na i-share yung kanyang istorya. At siya po ay awardee ngayon ng darating na Philippine Finest Business Awards. Wow. Okay. So sabi nga niya, yes, this Philippines Finest Business Awards, great help for us. It brings more clients and projects. No, di Okay. ba? Kasi nag-guest ko siya ng isang araw eh. So Stewart, itong gumagawa ng never fading, pictures. Di ba? Opo. Napakaganda po ng negosyo niyan at marami din po yan natulungan. Sana mapadalan din po ako ng bulalo niyan. Nagbubulalo din ba siya? Ayun, Marami ang okay. mga So marami palang business ito si ayun. Sila bang gumagawa ng LED billboard? Hindi po. Kami po yung dinadala namin sila sa LED billboard. Pinapa-billboard po namin yung mga awardees na. Ayun, okay. So, Servicio Channel survived the pandemic, di ba? By adapting to high definition visuals. Anong advice mo sa mga videos na takot pa pumasok sa virtual world? Naku, kung wala pa po kayo sa virtual world, ay talagang nahuhuli na po kayo. So, kung hindi nyo namang kayang asikasuhin yung may mga katulad naman po mga services na pwede kayong kunin katulad sa amin para matulungan kayo sa social media. Pero dapat during the pandemic kasi ang dami nang nag-adjust. Okay. So maraming pumasok sa social media na kita yung kahalagahan nito. But at the same time may mga nahuli. So doon po kami doon po kami tumulong sa kanila. Ayun. Okay. Gusto kong kasi malaman division of labor ba ang nangyayari sa inyong LaVisual? Sorry, ano po? Sabi ko division of labor. Ibang ginagawa ninyo, ibang ginagawa ng LaVisual? Opo, kumbaga tulungan talaga. Kapag meron kayong awarding? Si LaVisual po ang parang ang program, kumbaga yung sistema, yung paano sino yung mga mapapasok sa awardee, sila po yung bahala sa marketing. Kami naman po ng serbisyo ang sa production. So from host to the cameras to the flow of the program, kami po lahat 'yon. So tulungan talaga, nag-jive kami pareho. Alright. So tuloy-tuloy pa rin po dito po sa ating pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap kay Nero Marcelo. Alright.
Nero, yung tungkol doon sa small and medium enterprises, papaano, alright, sa kasalukuyan ba, marami na rin ang nakikipag-ugnayan sa inyo ng mga small and medium enterprises? Hindi ba sila takot makipagsabayan doon sa mga mayayaman ng mga customers ninyo, ng mga businesses? Excuse me, hindi po namin marinig. Mino-motivate po namin sila so para po mas alam naman po natin na yung mga malalaking businesses ay nagsimula din ng maliliit. So para po din makahabol sila, talagang binibigyan po namin sila ng guide. But sa loob po siguro ng 15 years ng serbisyo, more than 100 businesses na rin po yung natulungan din po natin na talagang makilala. Okay. Meron bang bumabalik sa inyo ng mga awardees na nagpapasalamat kasi mas lalong lumaki at lumakas ang kanilang business? Opo, actually, may mga nag-i-invite po, may mga for dinner, lunch na dahil doon ay nakilala sila, nagpapasalamat po sila. At talagang very grateful naman po yung mga awardees natin. Makikita naman po namin sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga postings, talagang marami din po silang na-achieve na sa talagang pagsali sa amin sa Philippine Finance Business. Okay, si Steward ba at saka si Tads, ito ba ay meron na naman silang award na matatanggap sa September? Opo, actually, isa po sila sa awardee po natin na talagang very grateful sila, and alam naman po natin na yung negosyo nila hindi lang simple. Pambihira din talaga at maraming natutulungan. Very kailangan ngayon, which is energy. And masaya naman po tayo na talagang masaya sila sa nangyayari at tumutulong din sila sa amin na mas pagandahin pa yung programa namin. Ayun, okay. Alright. So Nero, ano-ano ang mga ano-ano ang mga requirements? Halimbawa, kasi ano na kayo ngayon, nagpo-post na kayo na open for nomination. Ano-ano ang kailangan ng isang gustong maging awardee? Meron ba silang fill upan? Meron ba mga papers na sasagutin? Opo, meron naman po tayong website na pwede silang mag-nominate ng kanilang mga awardee. Pwedeng sariling business nila, pwedeng business ng mga kakilala nila. And tulad nga po ng sabi ko, inire-research naman po namin ito at sinasala. Doon may fill upan po sila. And search nyo lang po kami sa Google, very legit po and complete ang dokumento. Ganun din po sana ang negosyo ninyo, kailangan complete at legit po yung negosyo para po mas mapasok po tayo sa shortlist. Yun po, search nyo lang po ang La Visual Corporation, Servicio Channel, Philippine Finance Business Award sa Facebook, sa Google, and matutulungan na po namin kayo from there. Okay. So, ano-ano ang matatanggap nila? Meron sila matatanggap na trophy, may certification, at meron ba kayong ginagawa na ini-introduce ninyo sila sa iba mga businesses para magkaroon sila ng community, Nero? Opo, actually, yun nga po, nagsusocialize po sila during the awarding. Pagdating naman po sa exposure, talagang na-media na po natin sila. Dahil po, before the program, tulad po nito, inaipo-promote na natin yung istorya nila. And during the program, may mga invited media din po na nakikita sila at nai-interview po sila. At meron din po kaming bukod sa trophy and certificate, ay talaga expose sila through magazine, through billboard, yung po, newspaper, talagang lahat po. Okay. So Nero, meron bang time or gaano katagal yung promotion nila bago sila makatanggap ng award at after makatanggap sila ng awards?
Wait lang po sa aking video, nawala po yung video ko. Oo nga eh. Ayun. Ayun. Okay. Sige. Sorry, ano Sige, po yung question? alright. Sabi ko, gaano katagal ang promotion na natatanggap nitong mga awardees na ito before ma-award sila at after na sila ma-award? Matagal din po, pero during naman po ng event talaga makukuha naman po nila yun eh. Okay. So ibig sabihin mingle na lamang sila, touching elbows sa mga winners. Ayun. Okay. Pwede bang malaman kung ano-ano yung mga larangan ng inyong pagbibigay ng awards maliban sa mga business? May nakita ko para mga artista eh. Ano bang mga fields ang binibigyan ninyo ng awards maliban sa business? Meron din po tayong mga individuals na mga binibigyan po ng awards. And yun po yung mga, kumbaga iba-iba po talaga. From artista, from doktor, to may mga abogado, may mga judge. Iba-iba po talagang kung sino talaga yung nag-nominate doon, kung sino po talaga yung mga, yun po yung chine-check din po namin. And bukod sa mga businesses, yun po yung mga tinututukan din po natin, yung mga outstanding achievers. Okay, so paano malalaman na outstanding achiever sila? Through their background. Sabi nga natin, meron tayong criteria tulad sa negosyo, meron po tayong criteria tulad ng kumikita ba sila, kung nakakatulong ba sila sa community. Dito naman sa outstanding achievers, kung yung background po natin as a person, kung maganda po yung mga nagawa niya sa community, kung talagang yung mayroon po silang work na exceptional, para mga ganun po. Mga talents. Alright. Oo. Okay. So, pupunta lang sila sa inyong website, tapos fill upan nila yung mga questions na nandoon. Hindi ba pwedeng ang isang gustong-gustong maging awardee ay siya mismo ang mag-nominate ng kanyang sarili? Kailangan ba ibang tao? Hindi naman po. Pwede po ang sarili nila. Okay. Kasi pag sarili mo parang sabi nga po, tulad ng sabi ko kanina, talagang sinasala naman yun. Okay, oo. Si Dayan, ang ganda ni Dayan, ano? Okay. So, ba't hindi ko nakikita rito si Stuart at saka si Tads? Marami po ata. Parang wala yata silang picture. Ayun, okay. Right. So, okay. So, pasensya ka na at masyado ako mapagtanong, ano ang nakalagay sa trophy? Meron ba tayong sample dito? Parang wala akong dalang trophy. Pero actually, nandoon makikita yung pangalan nila, yung Philippine Finest Business, yung anong tawag dito, yung category nila nandoon, and talagang yung mga signatory, and mabigat po yung trophy namin. Really? Oo. Ano yun, bakal? I mean, hindi naman. Okay. Glass po yun. So, pinag-iisipan talaga namin yung design, pati design, at talagang hindi po pucho-pucho ang event po namin. Okay. Alam mo kasi, maraming mga trophies ngayon. Mag-shoutout ako, pinapanood daw po tayo sa Metro South Medical Center. Kasama ang boss nila dyan, si Doc Richard, and si Benny na marketing. Tapos sila, and others. Okay. So, Nero, balikan natin yung trophy, no? Right? So, mga kaibigan, medyo mihingalo. Naghihingalo po yung aming signal. Nero, gusto ko lang balikan yung trophy, no? Sayang, sana naglagay ka dyan sa background mo para makita natin, ano? Kasi yung mga ngayon, yung mga trophy, siguro yung putyo-putyo yung sinasabi mo nga di ba? Pagtanggap mo, okay. Pero after a while, ilagay mo lang sa halimbawa, naiwan mo sa box at nandyan na sa isang tabi, pagkita mo, hiwa-hiwalay na sila. So, ibig sabihin, matibay yung sa amin. Oo, matibay. Oo, talaga.
Ah, Opo. dahil glass siya. So mga may kalahating kilo ang bigat or 1 kilo ang bigat? Parang hindi ko naman nasukat, ma'am. Pero mas mabigat po siya kasi pagka isipin mo 'yun 'pag magpo-program kayo tapos inabot sa'yo ay parang kagagaan, eh, parang hindi naman po magandang Oo, i-program ipakita sa ano, kumbaga parang ayan. nasa eskuwelahan lang, Hmm, parang mga simpleng, programa lang sa barangay, mm. parang mga gano'n lang. So, dapat Aha, talagang, oo. Ayun. pati trophy, certificate, mabigat para po malaman natin Mm, na talagang very legit ang mm. programa namin. Okey. Usually, saan ninyo hino-hold ito? Ano po? Usually, saan niyo, ginagawa ang event ng pagbibigay ng award? Meron po kaming partner events place, Sa isang malaking opo, okey. sa darating na September 30 sa The Hexagon Events Place sa Quezon City, napakalaking events place po niyan doon. Hmm, And kasya ang, 300 to okey. 500 na katao. So, doon po kami mag-e-event ngayon. Hmm, And, yung mga previews sa mga hotel, okey. sa mga kilalang hotel sa Metro Manila. But, Mm. sa September 30, Ay, Hexagon's Events Place. ayun, okey. Teka muna, meron kayong listahan ng mga ano, ng mga awardees ninyo? Halimbawa, yung mga malalaking mga businessmen. Meron ba kayong napasama na ba diyan si Ayala, I mean, si Yap, si yung mga gano'n? Parang hindi naman po sila ibang awarding na po ang ano nila, pang mga international na po. More on ano na po tayo, yung mga nasa gitna at papataas pa lang. So, talagang yun pa lang yung mga na Hmm, ano natin. oh, But, yung mga na pang Hall of Famer na ay ibang awarding na po yun, pang mga mm, international na po yun. ayun. Okey, so kung pupunta sila sa Hexagon Place, kailangan siyempre naka-trahe de boda. I mean, dapat talaga napakaganda ng mga suot nila dahil tatanggap sila ng award, 'di ba? At Opo, ito ang ay parang tema po pagkilala ng namin ngayon, kanilang kagalingan. Pero, ano 'yun, ang tema po namin ngayon ay, Filipiniana. oh, wow, okay, Filipiniana. Alam mo, actually ang Filipiniana dapat lang talaga nating i-ano, gamitin, 'di ba? I-support kasi meron tayong tinatawag na Telang Pinoy. Ang PTRI na DOST ang nagsasagawa nito. So, eventually dapat talaga na kilalanin natin ang ating mga Filipiniana hindi lamang pang-award kundi 'di ba? Maaari din natin gamitin 'yan pang-araw-araw. Pero siyempre tahi siyempre hindi yung pang-party, 'di ba? So nakakatuwa itong inyong awarding kasi every awarding ay merong theme. Tama po. Last time ano ang theme ninyo? More on ano, mga suit, yung mga ganyan. Kasi minsan natatapat ng December, Okay, so oo. Christmas na yun, Christmas. Mm. Oo. So, Ah, professional pa rin, professional ang damitan po. okay. Oh, ayun, okay. So ano 'yun, habang yung event, bago mag-awarding meron kayong mga invited na mga artista na na mag-i-entertain, or mga group ng singers na mag-i-entertain ng mga bisita? Maliban dun Meron din sa po, food? yun, meron din po. So, may mga kumakanta, may mga sumasayaw, may choir po Mm. kami. And, Mhm. talagang, hindi po sila maboboring at ang karamihan po talaga Okay. sa kanila ay, pagkatapos ma-receive yung award ay hindi po Mm. umuuwi, talagang tinatapos po yung programa. Wow, very good. Okay, usually ilang oras ito? We start at, 7 PM, natatapos po Mhm. mga 10. So, mga 3 hours Ah, po. 3 hours, okay. So, ano yun, halimbawa ang isang awardee ay gustong magdala ng misis niya or mister niya or mga anak niya, papaano yun? They have to pay for the food? Yeah, para po sa food. Okay. Karamihan, kadalasan gano'n po yung nagiging setup dahil po, Mm. kapag sinasabi naman po nila 'yun and sinasabi din Okay. po ng, La Visual 'yun na
Isa lang Oo. po yung kasi Dapat. naka-table po, eh, Oo. bilang po, Oo. eh. So, kapag may Mm. sumobra po, eh, kinakailangan naman and Tama. nakakausap naman po namin yung mga awardee. Wala namang Ayun, problema oo. sa kanila. Basta Ayun, okey. communication lang naman po. Oo. Pero alam mo, nakakatuwa yun kasi siyempre papayag yung halimbawa nanay na ano na, naging successful sa kanyang business. Siyempre very proud siya para isama yung kanyang mga anak, 'di ba? Para makilala na, "Uy, itong family na ito ay talagang, supportive with each other." So, kahit na ba magbayad ka ng pagkain, okey lang yun, 'di ba? Kasi yung nanay mo ay makakatanggap ng award at, kinikilala sa kanyang kagalingan, ayun, okey. So Nero, napakaganda nitong inyong, ginagawa kasi, mas lalo ninyong na-inspire itong ating mga small and medium business, persons at lalong-lalo na kung sila ay, umunlad, 'di ba? Natutuwa lang dati meron na akong, na-interview din na winner ninyo. So, actually marami na, eh, at natutuwa sila kasi parang mas marami ang patronize ng kanilang business. Dahil sabi nga yung award ay, parang ano, opening din yan, eh, para makilala mo yung ibang mga may business at iba pang mga tao na maaring makatulong at makipag-partner sa inyo. Okay, so, maraming salamat. Ano ang gusto mong iwanang mensahe para doon sa mga gustong mag, nominate ng kanilang mga manok? Ano itong inyong, website? Ayan. So, bisitahin niyo na po, hanapin niyo na po yung Philippine Finest Business Awards sa Facebook, sa Google, kasama po ang Servicio Channel at ng La Visual Corporation. Hanapin niyo po at mag-nominate na po kayo. I-check niyo po. Nandun na po yung instruction on how to nominate. At abangan niyo po ang Philippine Finest Business Awards sa September 30 at the Hexagon's Events Place sa Quezon City. Yan po, dito may inspire kayo sa ating mga story ng ating mga awardees. Dito makikita ninyo ang mga pinaghirapan ng kanilang pagtatayo ng negosyo, pagpapatakbo nito. So, yun po, abangan po ninyo. September 30 na po and the nomination is still open. Mag-nominate na kayo ng mga negosyo at mga outstanding achievers. Okay. Nero, paano ito? Lahat ba ng nag-nominate ay hindi sila napapahiya dahil nananalo yung kanilang na-nominate? At tulad nga po ng sabi ko, ang dami pong sumasali pero hindi naman po lahat ay napapasok. So, Okay. isinasala po talaga natin ng malupit po yun. Okay, kung libo, di ba, 100 ang pinipili ninyo. So, marami talaga may iwanan. At pwede naman silang sumali next time. Tuloy-tuloy po ang pagsali dahil malay mo, hindi man pasok kayo sa category na to, pasok naman kayo sa ibang award-giving body namin. Dahil yung Ayun. Philippine Finest Business Awards, isa lamang po yan sa events ng La Visual and ng Service. Okay. Pero alright, kapag pumunta sila sa website, hindi ba sila mahihirapan? I mean, hindi kaya sila ang cute naman ng aso mo. Nakikipagkwentuhan sa ano yan? Malaki ba yan or maliit? Malaki. Okay. I have big dog din, German Shepherd. Pag nagpo-program ako, hindi siya pwedeng ano yon? Golden Retriever. Wow. Okay. Alright, sige. So, dapat magkaibigan yung ating mga aso, no? Meron din akong Belgian Malinois. Okay, anyway. So, maraming salamat at sana mas lalong umunlad ang inyong serbisyo, Nero, at mas marami tayong ma-inspire para mas lalo silang magsumikap, hindi lamang para sa award na yan, kundi para lalong umunlad ang kanilang negosyo, makatulong sila sa ating mga komunidad. Okay? So maraming God bless you at sana ulitin natin, ano yung inyong website? Hanapin niyo po kami, Philippine Finest Business Awards. Yan po, hanapin niyo po yan sa Google. Philippine Finest Business Awards. Oo. At madali lang na makita. Okay. Alright, sige. So maraming salamat, Nero Marcelo. Mga kaibigan, siya po ang Awards Committee Chairman ng Philippine Finest Business Awards. Ganun ba yun? Alright. So,
manood din po kayo, i-follow din po ninyo ang kanilang serbisyo channel para ika nga mas malaman ninyo kung ano po yung pinaka-latest at ano po yung hindi mga fake na mga balita. Alright, lalo na siguro sa mga negosyo. Okay, so maraming salamat at ako po muli si Melly Tenorio, mga kaibigan. Thank you, Charles, at hanggang sa bukas po sa isang edisyon pa rin ng ating Usapang Bayan. Bye! God bless po!